Magandang araw sa lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga mahalagang ambag ng mga sinaunang tao sa daigdig. Ano nga ba ang pumapasok sa inyong isipan pag naririnig nyo ang salitang ambag? Ito ay kontribusyon. Tama. Ang kontribusyon ay maaari itong makita sa materyales, sa pagsusulat, sa istruktura, at iba pa na madalas nating ginagamit sa pang-araw-araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga ambag sa Asya. Una na dyan ang Kanlurang Asya. Ang Kanlurang Asya ay isang pinakamahalagang rehiyon sa Asya. Ang pinakamatandang sibilasyon sa daigdig ay makikita sa Kanlurang Asya at ito ay tinatawag na Mesopotamia. Narito naman ang mga ambag ng Kanlurang Asya. Una na dyan ang cuneiform. May idea ba kayo kung ano ang cuneiform? Ang cuneiform ay ang ambag ng Sumerian at sinasabi nito ay pinakamatanda na pagsusulat sa buong daigdig. Tinatawag din itong Hugis Sensel. Ano na ulit ang pinakamatandang pagsulat? Ito ay cuneiform. Mahusay. Ang susunod naman ay ang Epic of Gilgamesh. Ito ang pinakaunang akdang panitikan sa daigdig. Ang susunod naman ay ang sistemang sexagesimal. Ito ay pagbibilang batay sa numerong 60 at nagbubunsod sa sistematikong paghahati ng bilog. Meron din silang kalendaryong nahahati sa 12 na buwan. Itong sistemang ito ay maaari nating makikita sa ating kasalukuyan tulad na lamang ng ating kalendaryo. Ito rin ay may 12 na buwan. Ang susunod naman na kanilang ambag ay ang gulong. Ang gulong ay ginagamit natin madalas sa ating transportasyon, sa pagsasaka, at sa iba pang maaaring gamitin ito. Ang susunod naman ay ang araro. Ang araro ay madalas itong makita sa pagsasaka. Ginagamit pa rin ba ang araro sa ating lipunan? Kunti na lamang sapagkat ngayon ay mas advanced na ang ating mga kagamitan. Nandyan na yung mga traktor na tinatawag nila at minsan na lang natin makita ang araro. Ang susunod naman ay ang paglalayag. Dito ay ginagamit nila ang mga bangka o mga boat. Bangka or boat. Bangka. Ang susunod naman na kanilang ambag ay ang Code of Hammurabi. Ito ay katipunan ng 282 na batas tungkol sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay sa Mesopotamia. Dito sa Code of Hammurabi, naniniwala sa kasabihang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung ano ang ginawa mong krimen, kung gaano nga ba kabigat, ganon din ang parusa sa iyo. Tulad na lamang sa pagnanakaw. Ano nga bang parusa ang maaari mong makuha? Ito ay putulin ang iyong kamay. Kung ito naman ay sobrang bigat, maaari ka nang hatulan ng kamatayan. Ang susunod naman ay ang Hanging Garden of Babylon. Ito ay pinatayo ni Nebuchadnezzar II para sa kanyang asawa na si Reyna Amytis. Sino ulit nagpatayo ng Hanging Garden of Babylon? Mahusay. Itinanghal din ito bilang isa sa 7 wonders of the ancient world. Ang susunod naman ay ang bakal o iron na madalas nating makita sa ating mga istruktura. Ang kanilang mga ambag din ay ang
konsonatal. Isang modernong sistema ng pagsusulat ngunit wala itong patinig. Pinalaganap ang sistemang ito ng pagsulat sa mga sinaunang sibilisasyon. Ngayon ay dumako na tayo sa Timog Asya. May pagmamalaki ng Timog Asya ang pag-usbong sa isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa daigdig, ang sibilisasyong Indus, na buo malapit sa mga ilog ng Indus at Gemesh. Narito naman ang mga ambag ng mga Timog Asya. Una na dyan ang Sanskrit. Ang Sanskrit ay isang sinauna at klasikong wika ng India. Ang wikang ito ay pangunahing ginagamit sa literatura ang mga rehiyong Hinduism, Buddhism, and Jainism. Ano nga ang ginagamit ng mga Hinduism, Buddhism, at Jainism? Ito ay Sanskrit. At narito din naman ang kanilang mga iba't ibang ambag na inyong makikita. Ngayon ay dumako na tayo sa sinaunang Asya. Umusbong ang isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa daigdig, ang sibilisasyong Chinese. Ang ambag ng mga silangang Asya, una na dyan ang papel, pulbura, woodblock, printing, at magnetic compass. Ang tradisyonal na ituturing na apat na dakilang imbisyong Chino. Isa rin sa mga ambag nila ay ang bonsai. Ito ay madalas na maliit. Ganito ang itsura ng isang bonsai. Ang susunod naman ay ang origami, isang Japanese paper folding. Ito ang madalas itsura ng origami. At iba pa na makikita nyo sa inyong screen. Ang mga ambag na lumaganap sa mga iba't ibang bahagi ng Asya ay napakahalaga sapagkat nagagamit natin ang mga karamihan dito. Kaya dapat natin itong pahalagaan at huwag kalimutan ang kanilang mga kontribusyon. Naiintindihan po ba? Mahusay. Kung ganon ay salamat sa inyong pakikinig.